Nagisa ang mga suspendidong opisyal ng National Food Authority sa investigasyon na ikinasa ng Kamara. Ang isang kongresista hindi napigilang itanong kung bakit ang traders ay nakabili ng bigas, gayong tinanggihan naman ng DSWD noong nakaraang taon. Ang update niyan sa sentro ng balita ni Clazel Pardilla live. Angelique, nanggalaiti sa galit ang ilang kongresista sa pagbibenta ng National Food Authority ng bigas sa ilang trader at miller, gayong kinakapusang supply ang ilang ahensya ng gobyerno na kinakailangan ito para sa kanilang relief operation. Sa motu proprio inquiry ng House Committee on Agriculture and Food, kaugnay ng maanomalya umanong bentahan ng bigas ng National Food Authority sa ilang trader at miller, kwestiyon ni Congressman Erwin Tulfo kung bakit ibinenta ni Suspended Administrator Roderico Bioco ang libo-libong sako ng NFA rice sa ilang trader at miller. Sa harap ito ng pagtanggi ng NFA sa hiling ng Department of Social Welfare and Development ng sako-sakong bigas para sa relief operation nito nakaraang taon. Paliwanag ni Bioco, mapili kasi ang DSWD kaya pinakamagandang kalidad ang ibinibigay nila sa ahensya at hindi pa lumang stock na mayroon sila. Pero bigong madepensahan ni Bioco ang tanong ni Tulfo kung sinubukan ba ng ahensya na ialok ang mga lumang stock sa iba pang ahensya ng gobyerno na nangangailangan ng bigas para sa mga rice program nito sa mga empleyado. Sinasabing papalo sa 150,000 sako ng NFA rice ang naibenta sa mga negosyante sa ilalim ng administrasyon ni Bioco. Pero lolobo pa hanggang 3 milyong sako ng bigas ang naibenta sa mga miller sa nakalipas na taon. Sa ilalim ng Rice Liberalization Law, buffer stocking na lamang ng bigas ang mandato ng NFA at wala na itong kapangyarihan na magbenta sa mga consumer. Kaya pagbibenta sa mga miller at trader ang isa sa naging kalakaran ng ahensya para maiwasan na mabulok ang mga lumang stock ng bigas at umikot ang pera ng NFA na ginagamit sa pagbili ng palay sa mga magsasaka at pagpapasweldo sa mga tauhan ng ahensya. Samantala, kung ganito kalaki ang naluluma o pabulok na bigas ng NFA, giit ni Congressman Rodante Marcoleta, sablay ang pamamahala ng NFA. Sa tanong kung bakit hindi dumaan sa public bidding ang transaksyon ng NFA, ipinunto ni Bioco ang COA Circular 1989-296 na nagsasabing hindi kinakailangan ng bidding kung regular naman na ginagawa ang pagbibenta ng bigas. Pero pinabulaanan ito ng mismong Commission on Audit ng NFA habang iginiit ni Marcoleta na iligal ang transaksyon ng ahensya dahil dapat sumailalim ito sa auksyon, negosasyon, barter, paglipat sa ibang ahensya ng gobyerno o di kaya naman ay distraction. Dahil sa kawalan ng bidding, sinasabing nalugi ng papalo. So 107 million pesos ang gobyerno. Nabili kasi ng NFA sa halagang 19 hanggang 23 pesos ang kada kilo ng palay mula sa mga magsasaka. Gumasto sa paggiling at pagbobodega pero ibinenta lamang sa mga trader at miller sa halagang 25 pesos na dapat sana ay 40 pesos kada kilo. Ngunit kung dehado ang gobyerno, tiba-tiba naman anya ang mga trader na posibleng naibenta sa halagang 50 pesos o mas mataas pa ang subsidized rice ng pamahalaan na para sana sa mahihirap na Pilipino na nasasalanta ng mga sakuna. Angelique? Okay, so Clazel, gaano karami itong hininging bigas ng DSWD at bakit hindi napagbigyan ng NFA gayong ito nga buffer stock ang mandato nito? Angelique, humiling ang DSWD ng 100,000 sako ng bigas nakaraang taon. Pero ayon sa National Food Authority, sumabla yung kanilang hiling doon sa pangangailangan na higit 800,000 na sako ng bigas para sa one-time rice subsidy program ng pamahalaan. Pero pinunayan ng ilang kongresista dahil ang mandato ng National Food Authority ay magkaroon ng 6.6 milyon na sako ng bigas at any given time. So ang tinatanong, bakit hindi nila nabigyan yung hiling ng DSWD kung dapat ay meron silang milyong-milyong sako ng bigas?
Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.